Sa gitna ng hagupit ng ulan at dilim, tanging hininga ni Leia ang maririnig. Kapos, nanginginig at puno ng takot. Tumakas siya sa probinsya para takasan ng kahirapan, ngunit isang halimaw ang muntik nang sumira sa kanyang dangal. Nang magising siya, di malamig na lupa ang kanyang higaan, kundi malambot na kama. Sa harap niya isang estrangherong may misteryosong mga mata. Binihisan siya, pinagpala, ngunit may kapalit ang lahat. Sa isang iglap, hindi na lang siya si Lea na biktima, siya na ang fiancé ni Marcos de Silva. Isang kasunduan sa gitna ng kasinungalingan. Isang pagpapanggap na dapat ay laro lamang, ngunit paano kung ang laro ay maging totohanan at ang lalaking nagligtas sa kanya ay may mas madaling palang sekretong pilit tinatakasan. Ang bawat takbang ni Leia sa maputing na daan ay tila pakikipagbuno sa kamatayan. Ang suot niyang kupas na bestida ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Di niya alintanang lamig ng ulan, mas matindi ang ginaw na dulot ng alaala ng mga kamay na sumunggab sa kanya kanina sa madilim na eskinita. Tulog na, Neng, huwag ka nang papalag. Ang boses ni Mang Indo, ang kapitbahay na akala niya'y mapagkakatiwalaan ay paulit-ulit humagapit sa kanyang isipan. Tumakbo siya nang walang lumingon. Ang tanging liwanag ay ang manakanakang kidlat na nagbibigay ng panandaliang anino sa masukal na daan ng Sitio Esperanza. Umuwi siya sa probinsya dahil sa pagkakaospital ng kanyang ina. Umaasa na ang kaunting naipon sa Maynila ay sapat na, ngunit di niya akalaing ang kaligtasang hinahanap niya ay isang bitag. Naramdaman ni Leia ang pagbigat ng kanyang mga binti. Ang putik tila humihila sa kanya pababa. Sa malayo nakakita siya ng dalawang bilog na liwanag, mga ilaw ng sasakyan. Sinubukan niyang sumigaw ngunit tanging paos na tinig ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tulong! Bulong niya bago tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan. Isang malaking anino ang bumaba mula dito. Ang huling naramdaman niya ay ang init na isang pares ng mga bisig na binuhat siya palayo sa malamig na lupa. Sa gitna ng dilim at ulan, tila nahanap niya ang isang sanktuaryo o marahil isang panibagong panganib. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi ang langit-ngit ng kawayang sahig ng kanilang bahay ang bumungad sa kanya. Isang puting kisame na may magarang chandelier ang nakita niya. Malambot ang kanyang kinahigaan at amoy peppermint ang buong silid. Gising ka na pala. Isang baritono at malamig na boses ang nagmula sa gilid. Napabalikwas si Leia. Agad na hinawakan ang suot niyang damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na hindi na ang basyang bestida ang suot niya kundi isang malinis at malambot na silk robe. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig niyang tanong. Tumayo ang lalaki mula sa madilim na sulok. Matangkad ito, matikas ang tindig at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ako si Marcos. Nakita kitang walang malay sa gitna ng kalsada. Huwag kang mag-alala, pinalinis kita sa katulong ko at pinabihisan. Ligtas ka rito? Ngunit sa kabila ng mga salitang ligtas, may kung anong kaba sa dibdib ni Leia, lalo na nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Marcos ng may kakaibang lalim. Isang titig na hindi pang estranghero, kundi isang titig na tila ba may pinaplano. Hindi pa lubos na natatauhan si Leia sa marangyang silid na kinalalagyan niya nang bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may regalong tindig at isang nakababatang babae na tila galing sa isang fashion magazine ang pumasok. Marco, sino siya? Bakit siya narito sa bahay mo sa ganitong oras? Tanong ng matandang babae. Ang boses ay puno ng otoridad. Bago pa makasagot si Leia, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Marcos, ang titig nito di na aksing lamig ng kanina. Ngayon may halong pagsuyo, ngunit alam ni Leia na ito'y isang pagtatanghal lamang. Mama, Sofia, I want you to meet Leia, ani Marcos sa isang matatag na boses. Siyang dahilan kung bakit di ako makakabalik sa Maynila ng basta-basta. She is my fiancé. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Leia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi, ngunit ang higpit ng hawak ni Marcos sa kanyang balikat ay tila isang babala. Fiancé? Sabay na bulalas ng dalawang babae. Si Sofia, ang dating kasintahan ni Marcos, ay namula sa galit. Impossible! Wala kang nabanggit na kahit na sino Marcos at tingnan mo siya, she looks disheveled. Galing kami sa isang aksidente dahil sa bagyo, Sofia. Huwag mong husgahan ang itsura niya.
pagtatanggol ni Marcos sabay haplos sa buhok ni Leia. Leia, ito ang mama ko, si Doña Aurora at si Sofia, isang kaibigan. Nang makaalis ang dalawang babae na halatang di kumbinsido, agad na tinabing ni Leia ang kamay ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako pinakilalang fiancé mo? Di man nga lang kita kilala eh. Nanginginig na sumbat ni Leia. Ang takot na nararamdaman niya sa rapist kanina napalitan ng lito at inis. Huminga ng malalim si Marcos at naupo sa dulo ng kama. Makinig ka, Leia. Kailangan ko ng tulong mo at kailangan mo rin ng tulong ko. Nakita ko ang mga galos mo, alam kong may tinatakasan ka. Sa probinsyang to, walang nakakaligtas sa mga tulad ni Mang Indo kung walang makapangyarihang backer. Natigilan si Leia. Paano nito nalaman ang pangalan ng kumuha sa kanya? Kilala ko ang mga tao rito at ang pamilya ko. Gusto nilang ipakasal ako kay Sofia para sa isang business merger. Ayoko. Ang pagpapakilala sa iyo bilang fiancé ko ang tanging paraan para tumigil sila. Paliwanag ni Marcos. Kapalit ng pagpapanggap mo, poprotektahan kita. Babayaran ko lahat ng gastusin sa ospital ng nanay mo. Bibigyan kita ng sapat na pera para di ka na bumalik sa hirap. Gusto mong maging sinungaling ako? Gusto kong mabuhay ka. Mariing sagot ni Marcos. Isang buwan lang, Leia. Pagkatapos nito, malaya ka na. Pero sa loob na isang buwan yon, kailangan maniwala ng lahat na mahal natin ang isa't isa. Kailangan mong totohanin ng pagpapanggap. Napatingin si Leia sa labas ng bintana kung saan malakas pa rin ang ulan. Ang dilim sa labas ay sumasalamin sa kanyang sitwasyon. Wala siyang pera, may sakit ang kanyang ina, at may halimaw na naghihintay sa kanya sa labas ng mansong ito. Bakit ako? Bulong niya. Dahil ikaw ang dumating sa gitna ng unos? Sagot ni Marcos at sa unang pagkakataon, nakita ni Leia ang bahid ng lungkot sa mata nito. Tumango ng dahan-dahan si Leia. Di niya alam kung ito ba ang simula ng kanyang kaligtasan o ang simula ng isang mas malalim na pagkakalunod. Ang hapagkainan ng mga De Silva ay tila isang entablado ng paligsahan. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara, punong-puno ng mamahaling putahe. Ngunit para kay Leia ang bawat subo ay tila may kasamang tinik. Nakasuot siya ngayon ay isang simpleng cocktail dress na ipinahiram na isa sa mga pinsan ni Marcos. Asul na tila sumasalamin sa kalmado ngunit matalim na dagat. So, Leia, simula ni Doña Aurora habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Saan ka galing na pamilya? Di pamilyar ang apelido mong Santos sa mga bilog ng negosyo dito sa probinsya? Naramdaman ni Leia ang pamimigti ng kanyang lalamunan. Bago pa siya makapagsinungaling, naramdaman niya ang kamay ni Marcos sa ilalim ng mesa. Mahigpit na humawak sa kanyang palad para magbigay ng lakas ng loob. Galing siya sa isang pamilya ng mga guro sa Maynila, ma? Pagsingit ni Marcos, ang boses kalmado at tila praktisado. Doon kami nagkakilala nung huling business trip ko. She's very private and that's what I love about her. Tumaas ang kilay ni Sofia na nakaupo sa tapat nila. Ang mga matay puno ng pagdududa at selos. Guro, pero ang balita ko nakita ka ni Marcos palaboy-laboy sa gitna ng ulan sa Sitio Esperanza. Hindi ba't doon matatagpuan ng mga squatters? Nabitawan ni Leia ang kanyang tinidor na lumikha na isang matunog na kalansing sa porselanang plato. Ang hiya, tila apoy na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Naalala niya ang dumi sa kanyang kuko kanina, ang gutom at ang takot. Stop being rude, Sofia. Matigas na saway ni Marcos. No, it's okay. Biglang sagot ni Leia na ikinagulat ni Marcos. Tumingin siya ng diretsyo kay Sofia. Totoo pong nanggaling ako sa hirap. At totoo ring nasa ulan ako kagabi dahil may kamalasang nangyari sa akin. Pero hindi po ba ang pag-ibig hindi namimili ng lugar o katayuan? Kung ang isang Marcos de Silva nakakita ng halaga sa isang tulad ko, baka po may nakikita siya na hindi niyo nakikita. Isang binging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging si Doña Aurora na patigil sa pag-inom ng wine. Bahagyang napangiti si Marcos sa katapang pinakita ni Leia. Di niya inaasahan na ang biktima na iniligtas niya ay may ganitong klaseng bagsik. Matapang ka, puna ni Doña Aurora, na may halong paghanga at pagdududa. Sana'y kasing tibay ng loob mo ang pagmamahalan ninyong dalawa. Dahil sa pamilyang to ang mahihina, mabilis na nilalamon. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila pabalik sa silid ni Leia, hinila siya ni Marcos sa isang madilim na bahagi ng hallway. That was impressive, Leia. Bulong nito. Ang init ng hininga nito ay tumatama sa kanyang balat.
na nagdudulot ng di maipaliwanag na kaba. Ginawa ko lang ang kailangan para hindi tayo mabuking. Matabang na sagot ni Leia, pilit tinatago ang panginig ng mga kamay. Pero hanggang kailan natin to gagawin? Si Sofia hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Hayaan mo siya. Hanggat nasa tabi kita, walang mangyayaring masama sa'yo. Pangako ni Marcos. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, may isang tanong na gumugulo kay Leia. Paano kung ang proteksyon ni Marcos ay isang hawla na rin na unti-unting sumasakal sa kanya? Nang gabi ring yon, habang nakahiga si Leia, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Nang buksan niya ito, isang sobrang puno ng pera ang nakalapag sa sahig. May kalakip tong maikling sugat. Para sa nanay mo, bukas bibili tayo ng mga gamot mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng plano. M. Niyakap ni Leia ang sobre. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit bakit pakiramdam niya, unti-unti niya nang ibinibenta ang kanyang kaluluwa sa isang estranghero na hindi niya lubos na kilala. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nanunukso kay Leia. Binigyan siya ni Marcos ng mga bagong damit, isang mamahaling bestida na kulay pastel na lalong nagpalitaw sa kanyang angking ganda. Sumakay sila sa itim na SUV ni Marcos patungo sa kabayanan. Kailangan nating bumili ng mga gamit mo, wika ni Marcos habang nagmamaneho. At kailangan nating makita ang mga tao rito na masaya tayo. Ang balita sa probinsyang ito ay mabilis na kumalat, lalo na kung tungkol sa akin. Salamat sa pera para sa nanay ko, mahinang sagot ni Leia. Pinadala ko na sa kapatid ko kaninang madaling araw sa pamamagitan ng katulong mo. Tumango lang si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Huwag kang magpasalamat, bahagi ito ng usapan. Pagdating sa bayan, tila isang panaginip ang lahat para kay Leia. Pumasok sila sa pinakamalaking department store. Hawak ni Marcos ang kanyang kamay. Isang haplos na tila nagbigay kuryente sa kanyang buong katawan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Leia sa mga bumabati sa kanila, may kaba siyang nararamdaman. Habang hinihintay ni Leia si Marcos na bayaran ng mga pinamili, lumabas muna siya ng mall para lumanghap ng sariwang hangin. Doon, sa tapat na isang paradahan ng tricycle, tumigil ang mundo niya. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang halakak na nagpataas ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Sabi ko na nga ba, hindi ka lalayo, Leia? Dahan-dahan lumingon si Leia. Doon, nakasandal sa isang poste, si Mang Indo. Ang kanyang mga mata ay puno ng malisya at may malaking pilato sa noo. Marahil ay nakuha nito nung hinampas siya ni Leia ng kahoy bago ito tumakas. Mang Indo? Pabulong na wika ni Leia. Ang tuhod niya ay nagsimula ng manginig. Akala mo ba, matatakasan mo ko dahil nakakapit ka sa isang De Silva? Lumapit ang matanda, amoy alak at sigarilyo. Alam ko ang amoy ng basura, kahit na balutan pa ng ginto. Isang kumpas ko lamang sa mga kasama mo. Kukunin ka namin kahit sa loob ng manso na yan. Huwag niyo kong lalapitan, sigaw ni Leia, ngunit tila walang nakakarinig sa ingay ng palengke. Eksaktong lalapit na ang maraming kamay ni Mang Indo sa braso ni Leia na isang matitigas na bisig ang humarang. Si Marcos. Ang mukha nito ay parang bulkan na sasabog. May problema ba rito? Malamig ang tanong ni Marcos. Ang presensya niya ay sapat na para mapaatras si Mang Indo. Wala, senyorito. Pinabati ko lang ang dati naming kapitbahay. Mabait nang umiti ang matanda bago dahan-dahang tumalikod at nawala sa karamihan. Hinarap ni Marcos si Leia. Maputla ang dalaga at halos hindi makahinga. Sino siya, Leia? Siya bang dahilan kung bakit ka tumatakbo sa ulan? Hindi nakasagot si Leia, sa halip napayakap siya kay Marcos. Binaon ng mukha sa dibdib nito. Ilayo mo ko rito, Marcos. Pakiusap. Ilayo mo ko? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcos ang totoong takot ng babaeng hawak niya. Hindi na to bahagi ng pagpapanggap. Hinigpitan niya ang yakap kay Leia at sa kanyang isipan, isang sumpa ang nabuo. Walang sino man ang makakasakit sa babaeng ito habang nasa ilalim siya ng pangalan ko. Ngunit sa malayo, hindi nila alam na may kumuha ng larawan ng kanilang pagyakap. Hindi para sa balita, kundi para sa isang masamang balak ni Sofia. Pagbalik sa mansyon mula sa bayan, di mapakali si Leia.
Ang banta ni Mang Indo ay tila isang madilim na ulap na nakabuntot sa kanya. Hindi rin nakaligtas kay Marcos ang panginginig ng mga kamay ng dalaga habang nasa sasakyan sila. Magpahinga ka na muna, malumanay na sabi ni Marcos nang makarating sila sa tapat ng kanyang silid. Huwag mong isipin ang matandang yon, hindi siya makakalapit dito. Tumango si Leia ngunit bago pa siya makapasok, narinig nila ang boses si Doña Aurora mula sa engranding sala. Marcos, Leia, pumunta kayo rito? Ngayon din. Nagkatitigan ng dalawa. Ang boses ng matanda ay hindi nagkaanyaya, ito'y naguutos ng paghatol. Pagbaba nila, nakita nilang nakaupo si Sofia sa tabi ng Donya, may hawak na tablet at isang mapait na ngiti sa mga labi. Ano to, ma? Tanong ni Marcos. Pilit pinananatili ang otoridad sa boses. Itong itatanong ko sa iyo, Marcos. Sagot ni Doña Aurora, sabay hagis ng ilang litrato sa lamesa. Sino ba talaga ang babaeng dinala mo sa pamamahay na ito? Nanlamig si Leia na makita ang mga larawan. Hindi yon ang pagyakap na ni Marcos sa mall. Ang mga larawan ay kuha sa lumang baryo ni Leia. Mga larawan niya na nagtatrabaho pa siya bilang tagahugas ng plato sa isang maruming karinderya. At ang mas masahol, isang lumang report sa barangay tungkol sa kaguluhan na kinasangkutan ng kanyang pamilya dahil sa utang. Isang hamak na labandera, isang babaeng galing sa pamilya ng mga rebelde at baon sa utang? Mataray na singhal ni Sofia. At eto pa, Marcos, may nakakita sa kanya kanina na may kausap na isang matandang madungis sa palengke. Mukhang magkakilala sila ng malalim. Huwag mong sabing itong fiancé mo ay kasabwat ng mga magnanakaw. Tumigil ka, Sofia, sigaw ni Marcos. Bakit ako titigil? Ang babaeng to'y isang impostora. Ginamit niyang ulan para akitin ka at makapasok sa pamilyang to. Patuloy ni Sofia, unti-unting lumalapit kay Leia. Sabihin mo, magkano bang kailangan mo para umalis dito, ha? Magkano ba ang halaga ng dangal mo? Hindi nakaimik si Leia. Ang bawat salita ay parang sampal na paulit-ulit na dumatama sa kanya. Gusto niyang ipaliwanag na ang kahulugan sa barangay ay dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang ina laban sa naniningil ng interes na labag sa batas. Gusto niyang sabihin na ang madungis na matanda ay ang taang muntik nang gumahasa sa kanya. Ngunit ang hiya ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Totoo po, mahinang simula ni Leia. Tumingin siya kay Doña Aurora nang may luha sa mga mata. Totoong mahirap lang ako. Totoong nagtrabaho ko sa karinderya pero hindi ko po ninakawan o niloko ang anak ninyo? Enough! Putol ni Doña Aurora. Marcos, palayasin mo ng babaeng to bago pa madungisan ng tuluyan ang pangalan natin? Hahawakan sana ni Marcos ang braso ni Leia para protektahan ito. Ngunit laking gulat ng lahat nang si Leia mismo ang umatras. Hindi niyo kailangan magpalayas. Sabi ni Leia nang may dignidad sa kabila ng pag-iyak. Aalis ako, Marcos. Salamat sa lahat, pero hindi ko kayang manatili sa lugar na ang tingin sa akin ay basura. Tumakbo si Leia paakyat sa hagdan para kunin ang kakaunting gamit niya. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang pagising ni Sofia. Ang plano nito hindi lang palayasin si Leia. Ang plano nito ay masigurong sa paglabas ni Leia ng mansyon, may naghihintay sa kanyang mas malaking panganib. Leia, mag-usap tayo. Habol ni Marcos, ngunit tinarangan siya ng kanyang ina. Hayaan mo siya, Marcos. Kung totoong mahal ka niyan, hindi siya susuko ng ganun kadali. Pero tingnan mo, tumatakbo siya dahil alam niyang nabuko na siya. Sa labas ng mansyon, muling bumungos ang ulan. Sa lilim ng isang malaking puno sa dulo ng driveway, isang pamilyar na anino ang naghihintay. Si Mang Indo. Hawak ang isang matalim na balisong at may kasamang dalawang lalaki. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga luma at iilang bagong gamit. Tumakbang si Leia palabas sa engrandeng gate ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat, tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Masakit ang mga salita ni Sofia, ngunit mas masakit ang katahimikan ni Marcos sa harap ng kanyang ina. Basura lang ba ako sa paningin nila? Tanong niya sa sarili habang humihikbi. Di pa siya nakakalayo sa driveway nang bigla, may humarang na isang lumang van sa kanyang tapat. Bago pa siya makasigaw, isang magaspang na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Amoy tabako at alak, ang amoy na hindi niya malilimutan. Sabi ko sa iyo, Ning, walang De Silva na magliligtas sa iyo sa huli.
Bulong ni Mang Indo sa kanyang tenga habang pilit siyang sinasakay sa van. Nanlaban si Leia. Ginamit niya ang kanyang mga kuko at paa ngunit tatlo ang mga lalaking humahawak sa kanya. Sa isang malakas na tulak na isara ang pinto ng van at mabilis dong humarurot palayo sa mansyon. Samantala sa loob ng sala, hindi mapakali si Marcos. Pinagbabastag niya ang mga larawang nakakalat sa lamesa. Hinawakan niya ang isang litrato ni Leia na nagtatrabaho sa karinderya. Nakita niyang pagod sa mata ng dalaga, ngunit nakita rin niya ang dangal na pilit itong tinataguyod. Marcos, stop staring at those trashy photos. Iritadong sabi ni Sofia habang umihigop ng tsaa. Trash? Malamig na tugon ni Marcos. Tumingin siya kay Sofia na may matinding galit. Alam mo ba kung bakit siya naroon? Nagtatrabaho siya para mabuhay ang nanay niya samantalang ikaw, Sofia, buong buhay mo umaasa sa pera ng magulang mo para manira ng ibang tao? How dare you? Sigaw ni Sofia. Marcos, huwag kang bastos sa bisita natin. Saway ni Doña Aurora. Bisita? Siyang dahilan kung ba't umalis ang babaeng mahal ko. Mulyaw ni Marcos. Tumigil ang lahat. Maging si Marcos ay nagulat sa sariling pag-amin. Hindi na to pagpapanggap. Ang pag-aalala niya kay Leia ay lumampas na sa usapan nila. Biglang tumunog ang telepono ni Marcos, isang unknown number. Hello? Senyorito Marcos. Isang nakakangilong boses ang sumagot sa kabilang linya. Ang iyong reyna ay nasa kamay ko na. Kung gusto mo pa siyang makitang humihinga, pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng pier. Mag-isa ka lang. Kung hindi, itatapon ko ang basurang to sa dagat. Pinatay ang tawag, naniga si Marcos. Ang kanyang kamao ay nagputi sa sobrang higpit ng pagkakasara. Nang walang pasabi, kinuha niya ang baril sa drawer ng study table at mabilis na lumabas ng bahay. Marcos, saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Ililigtas ko ang fiancé ko? Sagot ni Marcos nang hindi lumilingon. At kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong walang ititirang galit ko sa inyong lahat. Sa loob ng madilim na bodega, nakagapos sa mga kamay at paa ni Leia. Sa harap niya ay nakatayo si Mang Indo, hawak ang isang balisong na kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Masyado maganda ang mga damit mo para maramihan, Leia. Sabi ni Mang Indo habang itinutok ang dulo ng kutsilyo sa pisngi ng dalaga. Pero wag kang mag-alala. Gagawin kitang akin bago kita ibalik sa putikan. Pumikit si Leia, nagdarasal na sana matapos na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malakas na pagsabog ng pinto ang narinig sa buong bodega. Isang anino ang tumayo sa gitna ng usok at ulan. Iwanan mo siya o huling hininga mo na to. Ang boses ni Marcos ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng panganib at pangakong kamatayan. Ang tunog ng pagkasa ng baril ni Marcos ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang ulan na tumatama sa bubong na yari sa luma at kalawang yero ay nagdagdag ng tensyon sa paligid. Senyorito Marcos, huwag tayong magpadalos-dalos. Nakangising wika ni Mang Indo, pagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata habang dahan-dahang dinidikit ang balisong sa leeg ni Leia. Isang kalabit mo lang, mauuna ang fiancé mo sa impyerno? Subukan mo. Malamig na tugon ni Marcos, hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang mga matay nakapako sa bawat galaw ni Mang Indo. Pakawalan mo siya, tahayaan kitang mabuhay. Saktan mo siya at sisiguraduhin kong walang makakakilala sa bangkay mo pagkatapos ito. Nanginig na ang buong katawan ni Leia. Ang lamig ng bakal ng kutsilo sa kanyang balat nagpapaalala sa kanya sa lahat ng hirap na dinanas niya. Ngunit nang magtagpo ang mata nila ni Lucas, may nakita siyang kakaiba. Hindi ito ang nakilala niya sa mansyon. Ito ay isang lalaking handang pumatay para sa kanya. Ngayon na, sigaw ni Mang Indo sa kanyang mga tauhan. Mula sa madidilim na sulok ng bodega, sumugod ang dalawang lalaking may hawak na tubong bakal. Mabilis sa naging galaw ni Marcos. Di siya agad nagpaputok sa halip. Ginamit niya ang baril bilang panghampas at ang kanyang mga paa para tambahin ang unang sumugod. Isang malakas na sipa sa sikmura ang nagpabagsak sa isa, habang ang pangalawa ay mabilis niyang napatumba gamit ang isang siko sa panga. Habang abala si Marcos, sinubukan ni Mang Indo, nakalad ka rin si Leia patungo sa likod na pinto. Bitawan mo ako, sigaw ni Leia. Sa gitna ng takot, humugot siya ng lakas. Ginamit niya ang kanyang ulo para i-headbutt ang mukha ni Mang Indo. Sa gulat ng matanda, naluwagan nito ang hawak sa kanya. Hayop ka?
Susugurin sana ni Mang Indo si Leia ng kutsilyo nang isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Tumama ang bala sa balikat ni Mang Indo, dahilan upang mabitawan niya ang balisong at mapaluhod sa sahig. Mabilis dumalo si Marcos kay Leia. Agad nilagot ang mga tali sa kamay nito gamit ang sariling kutsilyo. Leia, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Marcos. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi na nakasagot si Leia. Humagulhol siya at sinubsob ang mukha sa dibdib ni Marcos. Doon, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na kasing bilis ng sa kanya. Salamat, Marcos. Salamat, hikbi ni Leia. Shh! Tapos na, nandito na ako. Bulong ni Marcos habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Maya-maya pa'y dumating na ang mga polis na tinawagan pala ni Marcos bago siya pumasok. Habang kinakaladkad palayo si Mang Indo na nagmumura pa rin, lumapit ang isang opisyal kay Marcos. Senyorito, kami nang bahala rito. Siguradong mabubulok ang taong to sa kulungan dahil sa kidnapping at tangkang pagpatay? Tumango si Marcos ngunit di niya binitawan ang pagkakaakbay kay Leia. Binuhat niya ang dalaga palabas ng bodega, tila ba ayaw na niyang malikit pa ang mga paa nito sa maruming sahig. Sinakay niya si Leia sa sasakyan, binalot ng kanyang sariling jacket. Sa gitna ng dilim ng biyahe pabalik, nagsalita si Leia. Bakit mo ginawa yun? Pwede ka namang hindi dumating. Pwede mo naman akong hayaan na lang pagkatapos ng mga sinabi ni Sofia. Huminga ng malalim si Marcos at tinigil ang sasakyan sa gilid ng daan. Tumingin siya kay Leia at sa ilalim ng liwanag ng dashboard nakita ni Leia ang katotohanan. Dahil hindi na to tungkol sa kasunduan, Leia, ani Marcos. Nung makita kitang kinuha nila, doon ko na-realize na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang mana o sa sasabihin ng ibang tao. Hindi ka basura, Leia. Ikaw ang tanging totoo sa buhay ko ngayon. Natahimik si Leia, ngunit ang init na dumadaloy sa kanyang puso ay sapat na para burahin ang ginaw ng ulan. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, alam nilang may isa pang kalaban na naghihintay sa mansyon. Ang poot ni Sofia at ang mapanghusgang tingin ni Doña Aurora. Ang pagpasok ni Marcos at Leia sa mansyon ay tila isang eksena sa pelikula. Basang-basa sila, may bakas ng dugo ni Marcos sa kanyang manggas. At ang damit ni Leia ay punong-puno ng putik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakayoko si Leia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakasalabit sa kamay ni Marcos. Sa sala, naghihintay si Doña Aurora at Sofia na tila hindi mapakali. Nang makita nila ang kalagayan ng dalawa, agad na tumayo si Sofia. Marcos, my God, look at you! Sabi ko na nga ba ang babaeng yan na lang ang magdadala sa iyo sa kapahamakan? Sigaw ni Sofia. Akmang lalapit kay Marcos para suriin ang mga galos nito. Huwag kang lumapit, Sofia. Malamig na banta ni Marcos. Dahil sa mga pinagsasasabi mo kanina, muntik nang mamatay si Leia. Alam mo ba kung sino dumukot sa kanya? Ang lalaking kinakwentuhan mo sa palengke. Ang lalaking binigyan mo ng impormasyon kung kailan siya aalis ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. What? Hindi ko alam na gagawin niya yon. Gusto ko lamang siyang paalisin. Pero alam mong delikadong taong yon, dagdag ni Marcos. Ang boses ay pumaibabaw sa buong silid. At ikaw, Mama, hinayaan mong umalis ang babaeng mahal ko sa gitna ng unos dalang sa isang pirasong papel at lumang chismis. Marcos, intindihin mong posisyon ko. Simula ni Doña Aurora, ngunit sa unang pagkakataon nagsalita si Leia. Doña Aurora, mahinahon ngunit matatag ang boses ni Leia. Lumapit siya ng kaunti sa matandang babae. Naiintindihan ko po na mahal niyo ang anak ninyo at ang pangalan ng pamilya ninyo pero ang kahirapan po hindi krimen. Ang pagtatrabaho ng marangal kahit bilang tagahugas ng plato ay hindi nakakahiya. Ang tunay na nakakahiya ay ang manira ng buhay ng ibang tao para lang makuha ang gusto mo. Tumingin si Leia kay Sofia na ngayon ay namumutla na. Maaaring wala akong mamahaling alahas o titulong maipagmamalaki, pero may dangal ako. At ang dangal na yon ang hindi nyo makakuha sa akin? Natahimik ang Donya. May kung anong kumurot sa kanyang puso nang makita ang apoy sa mga mata ni Leia. Ang parehong apoy na nakita niya sa kanyang asawa na nagsisimula pa lamang silang bumuo ng imperyo mula sa wala. Umakyat ka na, Leia. Magpahinga ka. Malumanay na sabi ni Marcos.
Paghahanda akong mainit na tubig. Nang makaakyat si Leia, hinarap ni Marcos ang kanyang ina at si Sofia. Sofia, umalis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin o sa pamamahay na ito. At ma, kung di niyo matatanggap si Leia bilang asawa ko, handa akong iwan lahat ng to. Ang mana, ang kumpanya, ang mansyon. Mas pipiliin kong maging mahirap kasama siya kaysa maging mayaman sa piling ng mga taong walang puso. Di nakapagsalita si Doña Aurora habang pinapanood ng kanyang anak na umaakyat sa hagdan. Sa gabing yon, nagbagong ihip ng hangin sa Manson de Silva. Sa loob ng silid, habang tinutulungan ni Marcos si Leia na gamutin ang maliliit na galos sa braso, namayani isang mainit na katahimikan. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Tanong ni Leia. Naiwan mo ang lahat para sa akin? Tinigil ni Marcos ang paglilinis sa sugat ni Leia at tinitigan to ng malalim. Leia, nung akala ko mawawala ka na sa akin kanina sa bodega, na-realize ko na baliwalang lahat ng yaman ko kung wala ka. Di na to pagpapanggap, Leia. Totoo na ito. Mahal kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Leia. Sa kabila ng lahat ng trauma at sakit na ramdaman niya, ang isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naranasan. Mahal din kita, Marcos. Pero natatakot ako. Marami pang pagsubok. Haharapin nating magkasama. Pangako ni Marcos, pagod dahan-dahan, dinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Leia. Ngunit sa kabilang panig ng probinsya si Mang Indo, may huling alas na iniiwan. Isang sekretong magbubunyag ng pagkikita ni Marcos at Leia sa gitna ng ulan ay maaaring di isang aksidente, kundi isang tadhana na nakasugat sa isang madilim na nakaraan ng pamilya de Silva. Matapos sa madugong gabi sa bodega, naging mas kalmado ang kapaligiran sa mansyon. Si Doña Aurora tila nagbago ng pakikitungo kay Leia. Hindi man to lubos na malambot, nawala na ang matatalas na salita. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang lumang kahon ang dumating para kay Leia. Pinadala ng kanyang kapatid mula sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Ano yan, Leia? Tanong ni Marcos habang papasok sa silid ng dalaga. Mga gamit ni tatay, sagot ni Leia habang binubuksan ang kahon. Sabi ng kapatid ko, nakita raw to sa ilalim ng sahig habang naglilinis. Gusto ko sanang makakita ng kahit anong alaala niya. Ang ama ni Leia ay pumanaw nung bata pa siya sa isang aksidente sa construction. Habang tinitingnan ng mga lumang litrato at sedula, isang dokumentong nakakuha sa atensyon ni Leia. Isang sulat kamay na kasunduan na may selyo ng De Silva Enterprises. Kumunot ang noo ni Marcos at kinuhang papel. Habang binabasang nilalaman, unti-unting namadlang lalaki. Hindi to maaari? Bulong ni Marcos. Bakit? Ano yan? Tanong ni Leia, kinakabahan sa reaksyon ni Marcos. Ang tatay mo, siya ang head engineer sa proyekto ng tatay ko, 20 taon nang nakakaraan. Paliwanag ni Marcos. Base sa sulat na ito, ang aksidenteng pumatay sa tatay mo ay hindi aksidente. Nagsumbong siya tungkol sa mga substandard na materyales na ginagamit ng pamilya ko. Ang sulat na ito ay isang pagbabanta mula sa tatay ko para patahimikin siya. Nanigas si Leia. Ang init niyang nararamdaman para kay Marcos ay biglang napalitan ng isang matinding ginaw. Ibig mong sabihin ng pamilya mong dahilan kung bakit kami naghirap, kung bakit lumaki akong walang ama? Leia, hindi ko alam. Pilit na lumabas si Marcos ngunit umatras si Leia. Kaya ba tayo pinagtagpo ng tadhana para ipamukha sa akin ng taong minamahal ko ngayon ay anak ng taong sumira sa buhay namin? Ang mga luha ni Leia ay nagsimulang pumatak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit ng pagtatraidor ng kasaysayan. Dahil sa galit, tinarap ni Marcos ang kanyang ina sa study room. Pinakita niya ang dokumento, ang reaksyon ni Doña Aurora. Ang pagyukot ang pag-iwas ng tingin ang naging kumpirmasyon sa lahat. Totoo pala, ma. Pait na sambit ni Marcos. Ninanakawan natin ang mga taong nagtatrabaho para sa atin. At kapag nagsalita sila, pinapatay natin ang kanilang boses. Ang yaman na tinatamasa natin ngayon ay nabuo sa dugo ng pamilya ni Leia. Ginawa ng tatay mong lahat para sa atin, Marcos. Sigaw ni Doña Aurora. Pero sa maling paraan, balik na sigaw ni Marcos. Bumalik si Marcos sa silid ni Leia ngunit wala nang dalaga roon. Ang tanging naiwan ay ang singsing na binigay niya rito bilang bahagi ng kanilang pagpapanggap. Nakalapag sa ibabaw ng dokumentong nagbabago sa lahat. Tumakas si Leia.
Hindi dahil sa takot kay Mang Indo o kay Sofia, kundi dahil hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Marcos nang di naaalala ang amang hindi niya nakasama. Sa gitna ng dilim, bumalik siya sa tanging lugar na alam niyang ligtas siya, sa kanilang maliit na kubo, malayo sa mga De Silva, malayo sa ginto at malayo sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ngunit ang di alam ni Leia, hindi siya hayaan ni Marcos na mawala ng ganun lamang. Ang kasalanan ng ama hindi dapat maging hadlang sa kinabukasan ng anak at yan ang sinusubukang patunayan ni Marcos. Kahit pa kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pangalan. Bumalik si Leia sa kanilang maliit na dampa sa dulo ng Sitio Esperanza. Ang dating marangyang silk robe ay napalitan na ng kupas na t-shirt at pantalon. Habang nakaupo siya sa papag, tinitingnan niya ang larawan ng kanyang ama. Ngayon, malinaw na sa kanyang lahat. Ang hirap na dinanas nila, ang pagkakait sa kanila ng hustisya, lahat ay naguugat sa mga De Silva. Bakit siya patay? Bulong ni Leia sa hangin. Bakit sa dinami-rami ng lalaki, ang anak pa ng sumira sa atin ang minahal ko? Samantala, sa mansyon, hindi mapakali si Marcos. Hindi niya hinahabol si Leia agad dahil alam niya hindi sapat ang yakap para gamitin ang sugat ng nakaraan. Sa halip, nagkulong siya sa silid aklatan ng kanyang ama. Hinalugog niya ang lumang ledger, mga blueprint at mga lihim na dokumento na matagal nang itinago ni Doña Aurora. Doon niya napatunayan ang lahat. Hindi lang pala ama ni Leia ang biktima, marami pang mga trabahador ang di nabayaran ng tama dahil sa korupsyon sa loob ng kumpanya noon. Marcos, itigil mo na yan. Boses si Doña Aurora mula sa pinto. Ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit mo pa binubuhay ang mga kalansay sa aparador? Dahil ang mga kalansay na yan ang humaharang sa kaligayahan ko, ma. Matigas na sagot ni Marcos. Kung gusto nating maging malinis ang pangalan ng mga De Silva, kailangan linisin natin ang dumi ng nakaraan. Hindi ko hahayaan na magdusa si Leia dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa buong probinsya. Si Marcos De Silva ay formal na nagain ng public apology at nag-anunsyo ng isang malaking compensation fund para sa lahat ng pamilya ng mga biktima ng aksidente sa construction 20 taon ang nakakaraan. Higit sa lahat, sinuko niya sa otoridad ng mga ebidensya na magpapatunay ng kapabayaan ng kanyang sariling kumpanya noon. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Bumagsak ang stocks ng mga De Silva Enterprises. Ngunit hindi ito inalintana ni Marcos. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang mabawi ang tiwala ng babaeng kumuha ng kanyang puso. Pumunta si Marcos sa Sitio Esperanza. Sa gitna ng putikan, tinigil niya ang kanyang sasakyan at naglakad patungo sa dampa ni Leia. Ngunit hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at t-shirt at tila nagtatanggal ng balat na isang De Silva. Nadatnan niya si Leia na naglalabas sa labas. Natigilan ang dalaga nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Leia, bagaman baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat nang makita ang balita sa lumang radyo. Nandito ako para ibalik ang katarungan na ninakaw sa'yo. Ani Marcos? Binigay niya ang isang folder kay Leia. Lahat ng ari-arian na dapat ay napunta sa tatay mo bilang compensation, pati na ang pagkilala sa kanyang kabayanihan ay opisyal na. Hindi ko kayang ibalik ang buhay ng tatay mo, Leia, pero kaya kong ibigay ang buhay na nararapat para sa'yo. Inubos mo ang yaman niyo para dito? Tanong ni Leia. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Hindi bahali nang mawala ang yaman, wag lang ikaw. Hakbang ni Marcos papalapit. Leia, hindi ko pinili ang tatay ko, pero pinipili kita araw-araw. Maaari mo ba akong patawarin hindi bilang isang De Silva, kundi bilang si Marcos na nagligtas sa'yo sa ulan? Di na nakatiis si Leia. Binitawan niya ang labada at tumakbo patungo kay Marcos. Nagyakap sila sa gitna ng sikat ng araw. Isang mainit na yakap na naghuhugas sa lahat ng pait ang nakaraan. Ngunit sa malayo, si Sofia hindi pa tapos. Sa kanyang galit dahil sa pagbagsak ng estado ni Marcos, may huli siyang plano. Isang plano na maglalagay kay Leia sa isang sitwasyon na kailangan mamili si Marcos sa pagitan ng kanyang buhay at ng buhay ng dalaga. Ang katahimikang namayani kina Marcos at Leia sa Sitio Esperanza ay tila isang panandaliang hininga bago ang matinding bagyo. Habang tinutulungan ni Marcos si Leia na ayusin ang kanilang maliit na bakuran, isang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan.
Hindi ito ang sasakyan ni Marcos. Bumaba si Sofia. Ngunit hindi na itong sopistikadong babae na nakilala nila sa mansyon. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. Sa kanyang kamay hawak na isang bote na may lamang likido, isang bagay na hindi kailanman dapat paglaruan. Sofia, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marcos, agad na humarang sa harap ni Leia. Sinira mong lahat, Marcos. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa histerya. Sinira mo ang pangalan ng pamilya ninyo. Winasak mo ang pagsasama ng ating mga magulang at lahat ng yan para sa basurang ito? Tinuro niya si Leia na ngayon ay nakakapit sa braso ni Marcos. Umalis ka na, Sofia. Tapos na ang lahat. Wala ka nang makukuha pa sa akin? Matigas na sabi pa ni Marcos. Wala na nga. Kaya't sisiguraduhin kong wala ka na rin makukuha pa sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, binuksan ni Sofia ang bote. Ito ay asido. Akma niyang isasaboy ito sa mukha ni Leia, ngunit sa isang iglap, binalot ni Marcos ang kanyang katawan kay Leia. Handa siyang tanggapin ang hapdi para sa babaeng mahal niya. Ngunit bago pa man tumalsik ang likido, isang kamay ang mablot sa braso ni Sofia mula sa likod. Si Doña Aurora. Tama na, Sofia! Sigaw ng matandang babae. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis pinalibutan ng dalaga at inagaw ang bote. Mama? Gulat na sambit ni Marcos. Tumingin si Doña Aurora kay Marcos at pagkatapos ay kay Leia. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagsisisi. Nakita ko ng lahat, Marcos. Nakita ko kung paano mo sinakripisyong lahat para sa kanya. At nakita ko rin kung gaano kalayo ang kayang gawin ng taong puro ng inggit. Lumingon ang Donya kay Sofia na ngayon ay humahagulhol na sa lupa habang pinipigilan ng mga bodyguard. Dalhin ninyo siya sa presinto at siguraduhin ninyo na hindi siya makakalapit sa pamilyang to. Nang makaalis sa mga tauhan, lumapit si Doña Aurora kay Leia. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Dahan-dahang inawakan ng Donya ang kamay ni Leia, isang kamay na dati tinuturing niyang marumi. Leia, patawarin mo ko? Mahinang sabi ni Doña Aurora. Masyado ko nabulag ng aming kayamanan at takot na mawala ang aming dangal. Pero ang tunay na dangal pala ay nasa puso ng taong marunong tumayo sa katotohanan. Salamat sa pagliligtas sa anak ko, hindi sa pisikal kundi sa kanyang kaluluwa. Napaiyak si Leia at niyakap ang matanda. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Gusto ko kayong bumalik sa mansyon, patuloy ni Doña Aurora. Hindi bilang mga impostor, kundi bilang totoong pamilya. Marcos, ayusin mo ang kasalan. Gusto ko ng isang pagdiriwang na hindi makakalimutan ng buong probinsya. Napangiti si Marcos at hinalikan ng kamay ni Leia. Handa ka na bang maging isang De Silva, Leia? Pero sa pagkakataong to, isang De Silva na may malinis na budhi. Handa na ako, Marcos. Sagot ni Leia habang nakatingin sa langit. Ang ulan ay tumigil na at sa wakas, isang makulay na bahaghari ang nagsimula na ang magpakita ng abot-tanaw. Lumipas pa ang ilang buwan. At matapos ang madilim na insidente kay Sofia, ang mansyon ng mga De Silva na dati balot ng lamig at formalidad, dahan-dahang napuno ng init at ng tawanan. Di na ito ang kulungang kinatakutan ni Leia nung una siyang magising sa loob nito. Ngayon, si Leia hindi na nagsusuot ng hiram na damit. Bilang bahagi ng pagbabayad sala ni Doña Aurora, pinagpatuloy ni Leia ang pag-aaral sa kursong Business Administration. Gusto niyang matutunan kung paanong patatakbuhin ang kumpanya, hindi para sa yaman, kundi para masigurong wala nang manggagawa na magagaya sa kanyang ama. Masyado kang masipag, baka makalimutan mo nang may fiancé ka. Biro ni Marcos habang papasok sa library. May dala siyang isang bouquet ng sariwang sampagita, ang paboritong bulaklak ni Leia dahil sa amoy nito na nagpapaalala sa kanya ng kanyang probinsya. Napangiti si Leia at binaba ang kanyang libro. Gusto ko lang maging karapat-dapat sa pamilyang De Silva, Marcos. Ayokong sabihin ng mga tao na nakasandal lang ako sa iyo. Umupo si Marcos sa tabi niya, hinawakan ng kanyang amay. Leia, kahit wala kang degree, kahit wala kang pera, ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero proud ako sa iyo. Sobrang proud. Isang linggo bago ang kanilang kasal, dinala ni Marco si Leia sa sementeryo. Doon sa harap ng puntod ng ama ni Leia, nag-alay sila ng mga bulaklak.
Malinis na ang paligid nito at may bago ng marker na nagsasaad ng kanyang kabayanihan at kontribusyon sa industriya. Tay, ito po si Marcos, bulong ni Leia habang nakaluhod. Siya ang nagtuloy ng katarungang pinaglalaban ninyo at tay, siya rin ang lalaking mag-aalaga sa akin habang buhay. Patawarin niyo po kami kung sa pamilya pa nila ako nakahanap ng kaligayahan. Naramdaman ni Leia ang isang banayad na ihip ng hangin. Tila isang haplos ng pagtanggap mula sa kabilang buhay. Pagbalik sa mansyon, abala ang lahat sa paghanda. Si Doña Aurora mismo nag-asikaso sa disenyo ng simbahan. Ang dating matapang, mapagmataas na Doña ay naging isang mapagmahal na biyanan. Madalas silang mag-usap ni Leia tungkol sa plano sa negosyo at sa pagpapatayo ng isang foundation para sa biktima ng aksidente sa trabaho. Leia, gusto kong isuot mo to sa araw ng kasal ninyo, sabi ni Doña Aurora isang gabi habang iniaabot ang isang antigong kwintas na gawa sa purong perlas. Ito ang pamana ng aking lola. Binibigay ito sa babaeng karapat-dapat magdala ng dangal ng pamilya at sa tingin ko'y wala nang masihigit pa sa'yo. Naiyak si Leia habang tinatanggap ang kwintas. Sa sandaling yon, naramdaman niya ng kanyang pagkatao ay buo na. Wala nang takot kay Mang Indo, wala nang puot kay Sofia at wala nang pait ng nakaraan. Habang tinitingnan ni Leia ang sarili sa salamin, suot ang simpleng gown na gawa sa telang pinya, alam niyang handa na siyang humarap sa altar. Hindi na siyang babaeng tumatakbo sa gitna ng ulan. Siya nang babaeng nahanap ng kanyang sarili sa gitna ng unos. Ang katedral ng probinsya ay punong-puno ng mga puting rosas at telang chiffon na sumasayaw sa ihip ng hanging amihan. Walang bakas ng ulan sa langit. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tila nakikigalak sa okasyong ito. Ang mga panauhin hindi lamang ang mga mayayaman at makapangyarihan, kundi pati na rin ang mga simpleng tao mula sa Sitio Esperanza. Ang mga dating kasamahan ni Leia na ngayon nakasuot ng kanilang pinakamagagandang barong at saya. Tumunog ang kampana at ang grandeng pinto ng simbahan dahan-dahang bumukas. Tumigil ang mundo ni Marcos nang makita si Leia sa dulo ng aisle. Ang suot nitong gown na gawa sa telang pinya kumikinang sa ilalim ng liwanag. Wala tong masyadong burloloy, ngunit ang ganda ni Leia ay sapat na para mapasinghap ang lahat. Hawak niya isang bouquet ng sampagita at sa kanyang leeg kuminang ang perlas na ibinigay ni Doña Aurora. Sa bawat takbang ni Leia, naalala niya ang gabing tumatakbo siya sa putikan. Noon, ang tanging hiling niya ay mabuhay. Ngayon, ang hiling niya mabuhay kasamang lalaki na naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Marcos ang kanyang kamay. Nanginginig ang kamay ng lalaki, hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis na emosyon. "You are breathtaking," bulong ni Marcos na may kasamang ngiti na tanging para kay Leia lamang. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras ng palitan ng sumpa, binitawan ni Marcos ang inihandang papel at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Leia. "Leia, nahanap kita sa gitna ng pinakamalakas na ulan sa buhay ko. Akala ko noon niligtas kita, pero ang totoo ikaw ang nagligtas sa akin. Niligtas mo ko mula sa isang buhay na puno ng huwad na karangyaan at kawalan ng puso. Pinatunayan mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa katapatan ng isang tao. Pangako, hinding-hindi mo na kailangang tumakbo muli sa dilim, dahil ako ang magsisilbing silong mo habang buhay." Napahagulhol si Leia sa tuwa. "Marcos, dilala ako ng tadhana sa iyo sa parang di ko inaasahan. Akala ko katapusan na ng mundo ko nung gabing yon, pero simula pa lang pala ng totoong buhay. Salamat sa pagtayo sa tabi ko kahit ang buong mundo'y laban sa atin. Mahal kita higit pa sa anumang salita. I pronounce you husband and wife," anunsyo ng pari. "You may now kiss the bride." Sa gitna ng masigabong palakpakan, dinampi ni Marcos ang kanyang mga labi kay Leia. Isang halik na nagbubuklod sa kanilang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Pagkatapos ng kasal, isang simpleng handaan ang ginanap sa garden ng mansyon. Doon naging masayang lahat. Si Doña Aurora ay nakikitang nakikipag-usap ng maayos sa nanay ni Leia na naka-wheelchair. Isang tanawin na dati imposible. Habang lumulubog ang araw, lumayo sandali ang mag-asawa sa karamihan. Tumayo sila sa balkonahe kung saan tanaw ang buong lupain ng mga De Silva. "Alam mo, Marcos," simula ni Leia habang nakasandal sa dibdib ng asawa,
Narealize ko na ang bawat patak ng ulan sa buhay natin may dahilan. Kung di dahil sa unos, hindi tayo sisilong sa piling ng isa't isa. Hinigpitan ni Marcos ang yakap sa kanya. At mula ngayon, Leia, kahit anong bagyo pang dumating, sisiguraduhin ko, lagi tayong may matitirhan na puno ng pag-ibig. Ang nobela ni na Marcos at Leia ay hindi nagtapos sa isang the end, kundi sa isang panibagong simula. Ang babaeng biktima noon ay isang reyna na ngayon, di dahil sa korona o sa yaman, kundi dahil sa pag-ibig na naghugas sa lahat ng pait at nagbigay ng bagong kulay sa kanyang mundo. 5 taon nang mabilis na lumipas, ang mansyon ng mga De Silva ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ito na ngayon ang sentro ng alamat ni Elias. Isang foundation ay pinangalan sa ama ni Leia. Ang organisasyong ito ay nagbigay ng libreng legal na tulong at scholarship para sa mga anak ng manggagawang biktima ng aksidente sa trabaho. Sa malawak na hardin ng mansyon, maririnig ang tawanan ng isang batang lalaki na may mga matang kasing itim ng kay Marcos, ngunit may ngiting kasing amo ng kay Leia. Siya si Ellie, ang panganay na anak ni na Marcos at Leia. Dahan-dahan, Ellie, baka madapa ka. Paalala ni Leia habang nakaupo sa isang bench. Bitbit ang isang sanggol na babae na mahimbing na natutulog. Lumapit si Marcos sa kanya. May dalang 2 baso ng lemonade. Nilapag niya to sa lamesa at tinalikan ng noo ng asawa. Hayaan mo siya, Leia. Lumapit si Marcos sa kanya. May dalang 2 baso ng lemonade. Nilapag niya ito sa lamesa at hinalikan ng noo ng asawa. Hayaan mo siya, Leia. Kailangan niyang matutong tumayo kapag nadadapa. Yan ang tinuro mo sa akin, di ba? Napangiti si Leia. Oo, pero ayoko lang maranasan niya ang hapdi ng sugat na naranasan din natin noon. Ang mga sugat natin ang nagpatibay sa atin, mahal. Sagot ni Marcos habang pinapanood ng kanilang anak na masayang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Maya-maya lumabas si Doña Aurora mula sa loob ng mansyon. Hindi na ito ang striktong Doña na nakilala ni Leia. May dala tong maliit na sombrero para kay Ellie. Masyadong mainit ang araw, baka magkasakit ang apo ko. Malambing na wika ng matanda. Nagkatinginan sina Marcos at Leia. Ang pamilyang dati wasak. Dahil sa mga lihim at kasinungalingan ay buo na ngayon dahil sa katotohanan. Biglang dumilim ang langit at nagsimulang pumatak ang mahinang ulan. Isang shower sa gitna ng sikat ng araw. Agad na binuhat ni Marcos si Ellie at tumakbo sila patungo sa silong ng beranda. Umuulan na naman. Bulong ni Leia habang pinagmamasdan ng mga patak ng tubig sa dahon ng mga rosas. Dati, ang ulan para kay Leia ay simbolo ng takot, ng pagtakas at ng panganib. Pero habang nararamdaman niya ang init ng bisig ni Marcos na nakapulupot sa kanyang balikat na pagtanto niyang isang bagay. Hindi na ako natatakot sa ulan, Marcos. Sabi ni Leia nang may tiwala sa boses. Bakit? Tanong ni Marcos. Dahil alam ko na sa bawat patak nito may kasunod na paglago. At kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumating, alam ko kung saan ang silong ko. Sa piling mo, palagi akong ligtas? Hinalikan ni Marcos ang dulo ng ilong ni Leia. Habang buhay, Leia. Habang buhay tayong sisilong sa pag-ibig na ito. Sa gitna ng mahinang ulan at sikat ng araw, isang bahaghari ang muling gumuhit sa langit ng Sitio Esperanza. Isang paalala na ang pinakamagagandang bulaklak ay sumisibol lamang pagkatapos ng pinakamatinding unos.